Kasama po natin ulit Dr. Michelle Compuesto, kasamahan namin sa med school, OB-GYN, si Dr. Michelle, napakagaling. And ang topic natin ngayon, Michelle, is discharge sa babae, paano malalaman kung yeast infection, bacterial infection, pati gamutan, bibigay natin lahat. Very common. Alright, tama po. So, pag kayo po ay nakapansin, no, sa inyong puwerta, discharge na malapot para pong kesong puti, at ito ay may kaakibat na pangangati ng puwerta, minsan umaabot po sa talagang singit, ay makakatiyak kayo, ito po ay isang yeast infection at kilala din sa pangalan na fungal infection, pangalan din po na candidiasis. Maririnig niyo po yan. Pare-pareho po ang ibig sabihin niyan. Pwede po kayo magtanong, libreng konsulta to, mabait to si Dr. Michelle. Pag sinabi mong kesong puti, ano yung discharge sa babae na, di ba normal may puti? Apa. Ano yung normal, hindi normal na discharge? So, ang normal or na discharge sa babae, yung parang masipon, parang sipon lang ang consistency, hindi po namumuo. Tapos medyo from clear, merong clear po, kasi depende po din yan sa menstrual cycle. Pwedeng clear at medyo parang pag malapit na pong magkaroon ng regla ang isang babae, medyo mas naglalabo ang kulay niyan. Slightly cloudy. Ang Hindi puti, parang gatas. Hindi po, iba na yon. Yan na. Hindi pwede gatas. Yes. Parang sipon lang siya. Yes, Doc. Parang sipon lang. Okay naman po yon. Okay. Tapos, pag naging parang kesong puti ba yun? Bubo? Opo. Parang, sometimes nga, Doc, yung describe natin, minsan parang gatas kondensada. Ganong kalapot. And then, sa iba, talaga may buo-buo pa po. That's, ano na po yan. Characteristic na yan ng fungal infection. May amoy siya? Kadalasan po ay wala. Walang amoy. Yes. So, pag walang amoy na maputi, yeast na Doc, yung malapot, parang yeast keso. infection, fungal infection, yes, Doc. Hindi nakukuha sa pagtatalik? It's more of yung, hindi po, no? Hindi naman yan directly related sa pagtatalik. Pero po, yung habit ng isang babae, ano pong ibig kong sabihin? Yung mahilig kumain ng matamis. Ayun ba yun? Diabetic? High carbohydrate. Opo, ang mga diabetics, yan po ang kanilang number 1 na idinadaing. Paulit-ulit babalik po. Pag mataas ang blood sugar, hindi controlled? Opo, lalo yan. Pag nakikita ko po ang isang pasyente, every month halos po nasa akin. Sasabihin ko po, naku mother, balik po kayo sa inyong diabetologist. At kailangan makontrol. Hindi dahil mataba, kaya diabetic, kaya yung singit medyo nagdidikit-dikit siya, naiinitan, at ganun ba yun? No, hindi naman po, Doc, no? Yung Kiss-kiss. Tsaka yung intertrigo nga po kung tawagin natin. Oo, daw po. So, kadalasan diyan sugat na-abrade, nagagasgas. Bigyan mo na rin ng gamutan, maraming ganon. So, pag meron po tayong nagdidikit, nagbabasa, namumula, hindi mo alam kung sa private part o sa singit lang Ganito po yun, Doc. Kung wala naman siyang discharge nakikita mismo sa puwerta niya, yung parang keso, at talagang yung singit, yung katabaan ng hita lang ang napansin niya, yun po ay intertrigo. Iiwasan natin magkaroon ng panibagong infeksyon. So, pwede nyo pong pahiran kung buo pa yung balat, hindi pa ho nalapnos. Petroleum gel. Petroleum gel po. Para tutulong lang na banayan ang pagkikiskis. Pero kung may sugat po, mupirocin ointment. Mupirocin ointment. Antibacterial. Antibacterial ointment. That's generic? That's brand? Generic. So, ang common sa atin, Bactifree, Bactroban. Pag si Doktora, lahat ng brand sinasabi. Pero gusto ko sa guest. Wala po kami na-endorse Para hindi lang po kayo mahirapan. Pero syempre, hindi naman nila marereseta on its own. Pero at least pagpunta nila sa OB, Minsan kasi itong video natin, ayaw uminom minsan ng amlodipine sa high blood. Pag na-discuss ko, pumapayag na. Yes. Baka po narinig sa'yo, ayaw magpahid, natatakot. Apa. So ano nga ulit nilalagay? So, petroleum jelly. Kung wala pong pagkalapnos
tetanus ng balat. Kung may mga pula-pula na, Pag may sugat na po, mupirocin ointment sa pangalang Bactifree or Bactroban. parang ads, no? Parang ads. Hindi po ads. Okay. Tapos ano yun, 2 times a day? And Sapat na po, Doc, ang twice a day. how Opo. long? Hanggat sa makakita na po ng improvement. Pwede ba yung mga generic lang na antibacterial? Kahit ano? Mupirocin po ang maganda. Kasi Hindi. meron pong iba na lalagyan na may steroids. Ina-avoid po natin Ay, may kasi steroids. minsan mas lumalala po yung kondisyon. Okay. So, plain antibacterial, So, Sapat balik na po. tayo doon sa fungal infection yes, and sa yeast infection na maputi, na walang amoy, na ano yun, sa panty liner o minsan? maraming factors, Doc. Sabi ko nga po, unang-una, Oo, kulog. yung Katabaan. katabaan, Kulog. yung kulog, yung alam niyo yan, yung moist kung tawagin natin, Basa, warm, warm. basa-basa. Nagko-contribute po lahat 'yan, no? Sa pagpo-promote ng growth ng yeast na Oo. nandyan lang po sa labas ng ating puwerta. Oo. Nandyan lang po yan nananahimik. Pero pag binigyan niyo po siya ng magandang environment para umusbong, tumubo pa, ayan na po ang simptomas niyo. Nasaan itong fungal infection? Nasa wall ng nasa cervix? Nasaan mo nakikita? Ang mga fungi po, yes, tama ka, Doc. Siyempre po, from outside, napupush yan Pumapasok. inwards. Opo, no? Lalo na, siyempre po, during the time na pagka merong pagtatali. So, ang mga fungi po, kadalasan, yan, no, nasa labas ng puwerta, gilid-gilid lang po. Okay. Meron naman po tayo pa isa-isa, dalawa, o normal lang po yon. Ano na gamutan? Bigay mo na yung gamutan. Okay. So, syempre po, ang pinaka mainam na ginagawa natin ay ang pagsusuot sa loob ng isang suppository, antifungal suppository. So, dito po sa atin, ang meron natin, of course, Canesten, ay estudyante pa tayo, Doc, yan na ang buhay, Canesten, suppository, but now, ang mga makabago, Neo Penetrans. And then, meron din po yung merong lidocaine. Baka sabihin nyo, aray, kasi masakit na, Doc, eh. Neo Penmax with lidocaine po yon. Para naman... Bakit ang dami? Hindi ba pwede yung, ano to, Flagyl ba to? Or ano? Metronidazole. din, Doc. Metronidazole Opo. na Wala po kasing suppository. plain. May kombinasyon po, Doc, eh. Oo. Antifungal, antibacterial, Doc. Dalawa na. Yes, Doc. Ano pangalan nga ulit? Neopenetrans, vaginal suppository po. 7 days at night. 7 days. 7 gabi po bago Gabi. matulog sa gabi. O baka lagot sila sa presyo na naman. Meron bang mas mura? Wala po, Doc, eh. Kasi napaka-special po ba pagdating sa mga infeksyon, wala po tayong mga generic Walang na generic. opo, no? Branded Kailangan po magka-generic tayo. Sana, opo, no? So, Maganda. anyway, yun, tapos ano pa nilalagay? Lidocaine pa? Yung meron po itong gamot na ito, may version po na Na merong may lidocaine. kung masakit. Pampamanhid, opo. Kung masakit na. Malala na po siguro yung... Meron bang natural remedy? Maghuhugas ng Right. suka? O, tinatanong ko lang sa kanya, meron bang something na Well, solution? Yes. Tama po. Kasi ang pH po, no? Ang pH ng ating puwerta ay dapat po nasa pagitan ng 3.5 to 4.5. Acidic. Acidic, tama, Doc, no? So, noon, actually, it works kasi alam natin ang suka ay antibacterial, antiviral, di po ba? Nilalagyan Antifungal. talaga ng suka? Yes po. Malabnaw na suka? Hinahalo, ako po, inaabiso ko is cane vinegar at tubig. Cane vinegar? Yes, Doc. Yellow to? Ito yung madilang? Yes, Doc. So, ang halo niyan is 1:1. Ano po ibig sabihin? Kung 100 ml po ng suka, lagyan nyo rin po ng 100 ml na tubig. At siya na po ang inyong panghugas tuwing-tuwing na. Pwede yun? Pwede, Doc. May tulong? Sigurado? Kasi po, para ibalik po yung acidity ng ating puwerta, Doc. Siyempre, pinipilit natin.
Kasi marami mahihirap talaga. Katulad Yes. niya, no? Magkano Hindi naman- yung reseta. Correct. Kailangan na reseta ng doktor. Magkano ba check-up sa OB? Totoo Diba? po, Magkano Doc. check-up? Kaya hindi na nila kaya. May Opo. lab test pa. Yes, Doc. Totoo So, naman. prescription lahat to eh. Kailangan po Opo. prescription. Magtanong Opo. kayo doon sa doktor niyo. Pero at least alam niyo na yung gamutan. Opo. Pwede rin maghugas-hugas nung suka. Yung and suka. ano. Cane vinegar Ano yung po. sinasabing yogurt? Alright. Kinakain ba yun? Ano bang Opo. ano meron sa Well, yogurt? kasi nga po, di po ba, ang yogurt, meron siya ng mga Good bacteria. good bacteria Oo. para ma-promote nga po. Kasi pangontra sa yeast, nga po. Kinakain. Yes, Doc. Kinakain, hindi po pinapahid, ha? Ngayon sabi, so wala, bawal Hindi. yun. So, kinakain. Hindi po. So, next, ito, pahirap na pahirap. Discharge na maputi, kanina walang amoy. Paano mo lalaman kung bacterial? Ano namang amoy yun? Alright. Pagka bakterya po, ang daing ng pasyente, Dok, may amoy po. Amoy ano? Malansa po ang ano nila, description, Dok. So, malansa. Tapos, pag tinanong ko, ano pong kulay kadalasan? Anong kulay? Nagre-range po from light yellow to sometimes greenish na daw po, sabi ng pasyente. So, ano to? Parang tulo to? Gonorrhea to? Ay, hindi naman, Dok. Bakterya lang po. So, ang Di ba pag yellow na, it's parang Bavarian cream? well, hindi naman automatic, Dok. Hindi automatic, Yes, oo. Dok. Kasi ang kadalasan, it's because nawala na yung acidity nung vagina. Kasi minsan, hilig tayo gumamit ng mga sabon, kung ano-ano pang hugas. Oo. Panty liner, nababawasan po yung acidity ng vagina. Yung mga bakterya po, na sadyang nariyan lang po, Oo, sa balat natin. pag nawala po yung acidity, meron na po silang pagkakataong dumami, mag-multiply. Pag nag-multiply po, ayan na po, may simptomas na. Light yellow, may amoy, Light yellow to malansa. green, malansa po. Yun ang daing, Dok. Hindi pa rin to sexually transmitted? Pwede Well, pa rin? Depende na. Well, nagpa-pap smear naman po tayo. Oo. So, dyan po sa pap smear, nakikita madalas na suggestive na po of a bacterial predominance. So, alam niyo pong bacteria lang. Sa pap smear makikita na Yes, bacterial Doc. siya. Opo, Doc. Oo. Pero hindi malalaman kung sexually transmitted. Well, not necessarily, hindi po. Kasi iba naman po ang test for Test. chlamydia. Specific po yun eh. Ang So, anong mga test kung for papunta na tayo doon sa discharge ng STD? kung nagdududa po tayo, no, na naku, baka hindi lang hindi lang simpleng- tong bacterial Apo. infection. Opo. E di, mainam na magpa-test na tayo for chlamydia. Ibang test yun. Yes, Doc. Medyo, ngayon po, medyo kumikiling na tayo sa DNA testing para mas specific yung Paano ating... ginagawa yung testing? Explain mo. So, Swab ba yun? Opo. Sa puwet? Tama ka, Doc. So, meron na po yung naka-prepared na kit. Tapos, merong brush po yan. So, kukuha po kayo ng sample. And then, lahat nasa doktor po. Kung gusto niya nang ipatest lahat po. Kung gonorrhea. Pwede. Yes, Doc. Ang Yes, maganda Doc. na ngayon may kit na. Yes, Doc. Parang COVID kit. Yes, Doc. So, kung gonorrhea... Saan ba makakabili niyan? Well, meron po ang mga may molecular laboratories, meron po. Pero ako po, si Biopath Laboratory, Bilib talaga ako kay Michelle. Biopath Laboratory po. Kasi napakababait po. Matagal na ako wala sa convention. Ako hanggang Lagundi, Bayabas, at tubig nila inaaral. From cardiologist, naging So, ay nako. Yan, Doc. No, I'm just joking. It's an insider joke. So, ano nga yung pangalan na naman? Biopath Laboratory. Meron silang kit. Meron po yan. Maganda. Hindi, pero maganda talaga. Yes, Doc. Mahal ba? May kamahalan Pang po. doctors lang o pwede pang lay? As long as marunong po. Hindi po pwede. Hindi pwede. Alangan Paano mo kasi, opo. Hindi mo kaya. Sa cervix po eh. So, ang magte-test nito, ano ang makita? Chlamydia, gonorrhea, ano pa? gonorrhea, syphilis po. Syphilis? Ay, hindi. Sorry. Gonorrhea, chlamydia, HPV, sorry po. HPV, Doc. Except AIDS lang, di ba? Iba Opo, AIDS. kasi eh, iba dati. naman po yung sa So, AIDS. ito, para saan to? Sa mga sex workers?
Yes, Dok. Pwede ka mag-clearance. Yes, Dok. Napakahalaga po niya. Or kung merong babae, nahuli niya si Mr. may kasama iba, Tumpak, Dok. magpapacheck yung babae kahit monogamous siya. Yes, Dok. Baka hindi mo na alam, di ba? Oo. Better be safe than... So, anong difference ng bacterial na light yellow na malansa-lansa na hindi sexually transmitted, tsaka ano naman yung light yellow na pag sexually transmitted? Well, Anong difference? Clinically, may makikita o kailangan test? Minsan po mahirap sabihin na, ito yan, non-sexual, ito po ay sa paraang hindi sexual. malalaman. Opo. Ang mahalaga po, Doc, yung history taking. History taking okay. po ba? At saka yung mga ibang simptomas. Baka maaring nilalagnat na po ba kayo? Masakit na po ba ang karamdaman nyo? Bakit nilalagnat? Kasi po, infection na eh. Talagang sexually transmitted disease. Kung tawagin po natin yan, Doc, ascending infection. Pwede pong STD, may lagnat. Opo, maari nang magkalagnat. Yung bacterial na galing normal Wala po. bacteria, Opo, walang lagnat. opo. Sexual, so baka mas malapot, mas may amoy. Pag sa gonorrhea po, mas napapansin ko po sa mga pasyente, mas thick yung discharge nila. Mas malapot. Tsaka talagang yung cervix po, napakapula. Parang irita po yung itsura. So, Tapos, ang delikado dyan, pag umakyat, opo, kasi... ano yung umakyat sa pelvic inflammatory disease na Yes, deadly? correct. Okay. Ano yun? Lahat sila gonorrhea? Gonorrhea, opo, lahat naman po sila potentially. Aakyat dun sa cervix to the Uterus, sa mattress po. pupunta sa fallopian tube. Tama, Dok. Hindi na maoperahan. So, actually, Dok, ang pinakamasaklap na maaring ending ay maging sanhi ng pagkabaog. Di po ba? Pagkabaog. Opo, kasi maliit lang po yung tubo. Pwede pong magkaroon ng peklat, magsugat, magsara po dahil dun sa infection. Okay. So, ganun din. Kailangan nakakapag-annual check-up sa OB. Di po ba? Kung sa tingin nila may suspetsya sila sa partner. Okay, ito na pinaka-importante. Bacterial man na non-STD o bacterial na STD, chlamydia, gonorrhea, and HPV, anong gamutan? Alright. Sa bacteria na non-STD po, ang treatment po natin dyan, metronidazole. Pareho sa kanina. Opo. Medyo. Pero ano po ito, yung maari na rin pong inumin na lang. With tablet? Opo, kung bacteria lang po. Kung bacteria. 500, 3 times a day? Kasi minsan 500 milligrams? Yes, Metro. Doc. 500 milligrams per tablet. Isang tableta, 2 beses sa isang araw. Twice lang ba? Opo, pwede sa isang linggo. Oo. Kung hindi naman po nasisikmura, pwede pong 2 grams kaagad yun, Doc. 1 gram po. High dose. Opo. Tapos yun lang po, 2 grams, single treatment na po yun. Single Doc. treatment, one day lang? Opo. So, kailangan suriin lang yung pasyente na... Tapos, paano naman kung... Nako, baka may marami uminom. Paano naman kung chlamydia or gonorrhea? Alright. So... Sa babae lang to sa babae, hindi pa sa lalaki. Kasi po sa gonorrhea, di po ba, nagti-triple, pag STD po, yung tinatawag nating triple treatment. So, kasi nga, yung sa atin, alam natin yung mga anaerobic na bacteria, kailangan ma-cover. Clindamycin po yan. Oral? Opo. Tapos, Clindamycin oral? Ceftriaxone, pero tusok po yun. May tusok pa isa. Opo. Tsaka doxycycline. Oral po yun. Clinda, Doxy, yun ang regimen. One of the regimen. Binibigay po natin yung 3 para ma-cover po lahat. Pang babae. Opo. Paano yung mga lalaking may tulo? Dok, pagka meron po ang babae, ang dictum po ay Pati treat yung the lalaki. patient and partner. Opo. Sa lalaki, ganun din ang regimen? Yes, Dok. Inaating inirekomenda. Kasi syempre po, lalo na kung nagtalik sila, mainam na Lahat po. to reseta. Pinapaalam ko Opo, na sa inyo. reseta Para at least po to. matalino lang. Kung yung lalaki nag-shortcut, nag-ciprofloxacin. Di Hindi kulang kaya. po. Kulang po. Hindi na pwedeng ganun-ganun. Opo. Dapat Dati ata parang 1 lang parang ceftriaxone lang tapos Opo. ngayon hindi na pwede. So, nagkukulang yung tinatawag nating coverage, so dinadagdag po
So, itong doxycycline, clindamycin, one shot, ano yung tablet, 1 week? Opo, yung pag-inom. Yung oral po. Yung itutusok po, single dose lang po, isang beses lang. So, pag meron kayong sintomas, papacheck na tayo. So, paano sila makakaiwas dito sa mga sakit-sakit na to? Babalik ulit tayo, be monogamous sa inyong partner. Di po ba? Napakahalaga po yun. At sa mga kababaihan, magpapatingin po, no? Sa inyong OB. Kung meron pong simptomas, pangangati, matinding pangangati, may lumalabas na pong parang keso, magpatingin na po agad para mabigyan agad ng ampat na lunas. Ganun din po kung, naku, malansa ang amoy, madilaw sa panty ko, may discharge. Pareho din po, patingin po tayo agad. May tulong yung paggamit ng protection habang nagtatalik, condom? O... Yeah. Hindi rin po. Actually, may sinasabing kontrobersiya, Doc. Kasi daw po, yung may chemical, di po ba? Parang may ano yan para madulas. Nakakairita daw po. Sa babae. So, maaring, yes, yung mga chemicals na, or even the lubricant na kasama po sa condom, ay maaring magdagdag sa iritasyon. Sa so, puwerta. paano gagawin nila? HIV prevention tayo. Di ba? So, ititimbang na lang natin. Yes, Doc. Kung ano yung, siyempre, kailangan po yung pinaka-positibong advantage no po, na makukuha. And sa fungal, sabi nga natin yan, too much sweets, no? So, bawasan na natin ho yan. Lastly, pwede bang sumabay ang UTI dito sa vaginal discharge? Yes, Doc. Sumasabay? May connection ba yun? Magkalapit lang yung daanan? Yes, Doc. Because, dahil tama kayo, Doc, dahil sa anatomiya ng babae. Hindi naman marami kasi nag-iisip na, nagka-UTI ako kasi may infection ako. Or, may infection ako kasi nagka-UTI ako. Nagkataon lang po kasi na ang ating daanan ng ihi, ang puwerta, at even ang puwet ay napakalapit po sa isa't isa. Ano po? Ang napakaliit lang nung alam nating urethra. Opo, kaya napakaikli sa babae, madali pong napapasukan ng mga mikrobyo. Tsaka kaya, Doc, sorry po, isisingit ko lang. Yes. Lagi kong sinasabi, ang pagpupunas po natin ay pagbutihin. Ano po ibig ko sabihin? Pag-ihi, anong dapat? Hugas, tubig? Hugas, at pag nagpunas po ng tissue, isang direksyon. Mula sa taas, patalikod po. Huwag pong pabalik-balik. Kundi po, binabalik natin. Maaring mikrobyo sa puwet, ipasok po natin ng hindi sinasadya sa ibang lugar. Okay. Bukod dito, may discharge. Finally, ano pa ba itong maraming mga pwede sila mahawa na sexually transmitted? Di ba? Sabi mo, may vaginal warts, may condyloma. Ano pa ba mga... At least konting reminder Tandaan. at prevention. Yes. Yung number one naging concern natin po, yung titawag nating kulugo sa puwerta or genital warts. Ang mga younger age group po ay vulnerable or mas nalalapitan po sila, no? Bakit po? Dahil din pag marami tayong mga sexual partners, so mag-iingat po tayo. Aside from this, ang hepatitis B, di ba, Doc? Anong itsura ng kulugo? Para ma-imagine nila. Parang kulugo na skin tag, ganito? Hindi po. Medyo maumbok po sila sa puwerta. Pag mararamdaman ng pasyente na, parang bakit para ako may nararamdaman na mas parang makapal. Skin tag? Parang skin tag? Hindi, Dok, kasi ang skin tag nakausli. Oo. Hindi naman po ito umuusli. Parang surface, Dok, ng cauliflower. Parang maumbok, di po ba, Dok? Ng cauliflower. Tapos kung nagpatong-patong na po, talaga mararamdaman nyo po, magaspang na. Anong kulay? From dark brown, sometimes to black. Yun po ang common color niya. Nakikita ng pasyente, nararamdaman? Hindi Or po. ikaw lang nakakakita? Yes, Doc. Nasa labas ba ng puwerta? Nasa loob? Alright. So, meron pong nasa labas at meron na rin nasa loob yan. No? Nakikita pag nagpa-pap smear. Kadalasan, Doc, incidental finding. Nagkakataon po, pagbuka, meron tayong nakikita.
So, anong gamutan dito sa mga warts sa babae? Okay. Sa kulugo po sa puwerta, kung maliliit pa po at hindi pa makakapal, meron po tayong na ina-apply na chemical solution para lang din po sa chemical peeling na po para yung old layer of skin po ay maagnas na at ang sariwang balat ay ating ipalabas. Kung masyado na... Anong solution to? TCA, Doc. Pero hindi nabibili to, pinapatimpla po to, Doc. Espesyal. TCA? Apo, trichloroacetic acid. Para lang sa inyo yun. Yes, Doc. Tapos may cautery ba? May Yes, cautery? Doc. Pagka madami na, Kaya mo mag-cauterize? Yes, Meron Doc. kayo doon? Yes, May Doc. makina ka sa... yes, Doc. So pag madami na at makapal na, kailangan na pong sunugin. Sunugin. Pati Tama. yung nasa loob. Yes, Doc. Isasama nyo na. Kasi hindi pwedeng gising eh. Kailangan under sedation, Doc. Anong binibigay mo? Dormicum? Kadalasan, may anesthesiologist po tayo na kasama. Binibigay, propofol, kadalasan, Doc. Propofol? Yes, Doc. Ala Michael Jackson, Yeah. Propofol. Konting-konti lang, para 10 minutes lang po yung tulog. As usual, mahal. Syempre po. Ang kasi hirap po, ang yung- daming sobrang nararamdaman ko bigla. Ayan, no? So, pag ganito may STD, mga kabataan ngayon babalik pa ba? Gagaling ba cured? Totally? Anong meron nito? Doc, parang kung virus, wala naman pong gamot sa virus, di po ba? Maaring pumupa, maaring ding mawala sa katawan, pero most definitely, maaring bumalik yan. Pag bacteria po, pag nagamot na titreat natin completely kung bacteria. Pati Hep B din, di ba? Sexually Yes, transmitted. Doc. Hep B. Sine-check nyo rin? Yes, Doc. Actually, kahit sa mga nagbubuntis, buntis po, kasama po yan, even HIV testing. Sinulong po ng DOH yan. Isama po natin. Sa mga mag-aasawa, nakakita siya ng magandang lalaki, magandang babae. Di ba may marriage counseling? Dapat ba may OB at urologist check-up? Anong OB check-up ng babae Well, ikakasal? simple po, pap smear. Para magkaroon ng physical na eksaminasyon, kung merong di ka nais-nais, discharge man, or mga tumutubo, yun po ang basic. Sa lalaki naman din po, maganda rin magpa-check sa urologist para siguradong klaro ang Actually, daan. kung talagang iisipin mo, dapat siguro yung mga new partners may dala kang microscope eh. Di ba? Or, hindi microscope, magnifying glass. Bago mag-date, Doc. Bago mag-date, nakita mo kung may wart, syempre parang, di ba? Makikita, di ba? Patingin muna. Hindi, I mean, syempre takot sila lahat magkasakit eh. Hindi natin. Final word sa ating kababayan tungkol sa UTI discharge sa ating mga iiwasan. Alright. So, ating mga kababayan, itong mga kondisyon na to ay hindi naman basta dumadapo sa atin. Merong mga rason sa likod na to. So, iwasan po natin. Sabi ko nga po, fungal infection, huwag tayong masyadong naluluho sa mga matatamis. Di po ba? Sa mga yung bacterial infection, huwag tayong masyado ring kung ano-ano ang pinaghuhugas natin ng mga sabon-sabon po na may mga pampabango pa. Hindi po mainam yon. Kaya simple lang po ang pag-maintain sa ating puwerta. At doon po sa ating mga kabataan, tayo po ay maging responsable. Di po ba? Wala po tayong anting-anting sa mga sakit. Magpabakuna na rin po. Anong sabon ginagamit sa private part ng babae? Well, alam niyo May po yan. special, baka may brand na naman to. Okay. Well, Doc, kasi yung aking pinapagamit because pH 3.5 na nakaakma sa puwerta niya. And Like that's what? Cetyl Active by Farmacia Jimenez. Grabe. So, mas maganda siya. Yes, Doc. Kala ko pwede na light soap. Alkaline ang soap, Doc eh. So, strip off niya yung acidity. Di po ba? So, Wala, bumili pala si Doc Lisa nito. Anyway, pero kung walang pera, pwede naman yung Okay. mild soap. di ba, Doc, sabi ko po nga po, cane vinegar and water. Ano to? Parang maintenance?
Pag naghuhugas ba sa labas lang, di ba? Opo. Bawal sa loob. Opo, wag naman. Yung opo, outer part opo, lang. Oo, that is enough na mag-restore eventually yung acidity. Last question, paano kung minsan yung private part ng babae parang namumula o parang ano ba, irritated o di ba minsan may ganon? Yes, Doc. Ano yun? Yung, Well, ang most common, syempre, cause ng iritasyon, Doc, ay infection. Babalik po tayo doon. so baka yeast yun. Yes, Doc. Kaya pati yung yeast Yes, infection. very common, Doc, sa yeast infection kasi ang Mainit. kati, Ano ba yun? Dahil nakamaong, mainit sa atin. nagko-contribute yan, Doc. Pag lagi na lang naka-skin tight na ano, yung init, yung pawis, humidity, nagko-contribute pa po yan, Doc. So, yung kailangan loose clothing, init-init sa atin sa Pilipinas, no? Huwag parating na kaganon. Tsaka yung nylon, hindi ho nakakahinga ang balat sa nylon. Laging naka-leggings, dapat cotton po. Okay, thank you very much. Thank you very Dr. much. Michelle Nakatulong Compuesto. po. Nilagay ko yung number niya dyan para makita. Thank you. God bless. God bless po. Frosty Payawan, who will be showcasing a singing talent.